Ito ang pinakamainit na balita. Mga galaw ni Trillanes laban kay dating President Duterte, utos at pinunduhan ni President Bongbong Marcos. Yan ang nakakagulat na isiniwalat ni dating President Duterte. Ayon sa dating Pangulo, Malacanang sponsored itong si Trillanes. Hindi umano ito gagalaw o gagawa ng mga paninira kung walang nagbabasbas at nagpupundo. Dismayado ang dating Pangulo sa Malacanang dahil sa mga ginagawang panggigipit at paninira sa kanyang reputasyon. Ayon sa kanya, nagtataka umano siya kung bakit ginigipit at sinisiraan siya ngayon ng Malacanang dahil sa pagkakaalam umano ng dating Pangulo ay wala siyang kasalanan sa Malacanang. Nagtatrabaho umano si Trillanes kay President Bongbong Marcos kaya ayon kay dating President Duterte na dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayong mga pag-atake ay mapipilitan umano ang dating Pangulo na tumakbo ulit sa politika. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Pinasinungalingan naman ng Malacanang ang akusasyon na ito ng dating Pangulo at sinabing guni-guni lamang ng dating Pangulo na ang Malacanang ang nasa likod at nagpupundo kay Trillanes. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mahirap umanong patulan ang akusasyon ng dating Pangulo at sinabing hallucination lamang ang lahat ng ito. Mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Nag-ugat ang lahat ng ito noong nakaraang House Quadcom hearing kung saan nagharap si Trillanes at dating Pangulong Duterte na muntik pang magkagulo dahil sa paglabas ni Trillanes ng di umano'y tagong yaman ng mga Duterte at ang akusasyon ni Trillanes na ang Duterte drug war ay isang cover-up lamang para proteksyonan ang umano'y drug syndicate ng dating Pangulo. Dagdag pa ni Trillanes na ang mga pinapatay umano noong Duterte administration ay mga kalaban umano ng grupo ng dating Pangulo. Plano namang kasuhan ni dating Pangulong Duterte itong si Trillanes dahil sa paninira at pagpapakalat ng kasinungalingan. Samantala, sinimulan na ng DOJ ang proseso sa posibleng paghahain ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nag-iimbestiga kay Duterte at iba pang posibleng sangkot ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings. Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? Ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former President, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka gano'n, mapipilitan akong tatabo ulit ng mayor. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes III nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating
presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw ay mga abogado. So, parang ako sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang pagtiting doon, wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Ano? Ganun na lang. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Ano po, sir? Hallucination. Hallucination. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Doon batay sa malalabas lamang na abiso na hindi na tuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang bagyong Benito. Balik sa Edu. Oo, Rosalie, ibig sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte, si Congressman Pantaleon Alvarez? Silang ba yun o meron siyang kasama? Doon sa mga nilabas na pahayag ni Representative Alvarez sa kanya, nagmumula yung issue na yon na may possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. So sa kanya nagsisimula yung usapin na may posibilidad na pwedeng ulit tumakbo ang dating Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi sa pagkakatanda ko, ako yung naging bata, 1987 Constitution hanggang sa ngayon, hindi naman ako abogado, pero tanda namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pwedeng mag-re-election ng isang presidente. Lalo't nakatapos siya ng kanyang term. Yung sinasabi ni Representative Alvarez nga, na isa rin naman siyang abogado, no? Na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil maaari na maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto. Ngayon, kung meron kung sakali na ito naman ay speculation lang, na kung sakali nga tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Duterte, bahala na niya ang korte ang magdesisyon kaugnay nito. Dahil sa paniniwala niya bilang sa abogado, yung sinasaad ng konstitusyon para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi pwedeng ulit tumakbo. Pero yung mga nakapagsilbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative Alvarez, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. So ayun mga kababayan, no? Grabe itong mga siniwalat ni dating Pangulong Duterte na di umano'y si President Bongbong Marcos ang nasa likod ng panggigipit, no? At nagpupundo dito kay Trillanes, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan? I-comment mo na yan sa comment section below.